Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18? 18? 19. 19 na ng ang bilis po ng panahon. 19 po ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:27 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa desisyon ng COMELEC sa pangunguna ni George Erwin Garcia. Inabsuelto po ang kaso ni Marcolita. Yung hindi niya pag-declare ng susi niya o mali-mali ang susi niya o marami pala siyang natanggap na donation pero hindi niya diniklara. Ayan po ay inabsuelto ng COMELEC po. Inabsuelto. Malaya si Marcolita. Hindi naparusahan. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon, ang masasabi ko sa pag-absuelto ng COMELEC sa kaso ni Marcolita. Yan po ang title ko ngayon. Ngayon ay diretsahan na po tayo. Opo. Marami po ang dyan sa pagka-absuelto ng kaso ni Marcolita ng COMELEC. Inabsuelto siya ng COMELEC. Ay marami ang nadismaya, marami ang nalungkot, marami ang duda na sa gobyernong Marcos o sa gobyerno. Kung ito pang gobyerno natin, ano ba ito? Ayan po, marami na nagdududa o ayaw nang maniwala. Opo, dahil nga sa ganyan, ay simple ilang kwan na lang 2 taon na lang ata 2 taon mahigit siguro. Ay wala na mangyayari dyan, hindi ba? At ako din ay isa ako dyan sa nadismaya, nalungkot at kaduda-duda na kung talagang ito bang gobyerno natin ay gobyerno ba talaga ito? Government ba talaga ito? Ay yan po ang sasagutin natin, Pero nga ay ako po ay hindi talaga ako nadidismaya dyan sa ganyan. Sinasabi ko lang yan sa yung kasi ang unang feeling o yun ang una kong pananaw. Pero nga, pag mineditate ko yung Bible o nagbasa-basa ako ng mga Bible verse o nire-recall ko yung mga tagubilin ng Diyos o yung mga payo niya o yung future, yung hinaharap, ay hindi na po ako nagdududa dyan. Opo, na pwede talagang mangyari yan na i-absuelto ni George Erwin Garcia o ng COMELEC, yan si Marcolita. Pwede talaga. Kasi nga ay itong mundo na ito ay fallen world po ito fallen world. Naligaw. O ang mga tao na namumuno sa atin ay palagay ko lang hindi magaligtas yan. Opo, kaya walang walang pupuntahan Palagay ko lang na malayo sila. Kasi nga kung titignan mo yung mga iniisip nila, puro pera. Ayan po, paano makakagawa ng mabuti yan? Kahapon may inanseran ako kasi yung sa YouTube. Inanseran ko yan nga ganyan, bakit naglipa na ang mga kurap. Inanseran ko. Ngayon, ang gusto nilang palabasin, bakit daw walang control ang Panginoon diyan sa mga kurap na yan? Bakit hindi pinaparusahan? Yun ang tanong nila. Ay, tika muna kako ay
Hindi po ganyan ang ang pamantayan ng Diyos eh. Ang sabi ko, bahala ka na gumawa. Pero ang nilabanan ko pala doon ay free will. Yun, ang nilabanan ko. Ang sinabi ko, kung ang tao, kasi may sinabi sila na predestined eh. Opo. Kaya sinagutan ko. Ang tao kako, kung predestined yan, walang magagawa yan kako. Mas makapangyarihan ang Diyos eh. Sabi ko, kung hindi susunod siya doon sa destino niya. Dinestino siya doon eh. Anong free will? Kako ang sinasabi mo. Walang free will yan. Kasi nga, yung Diyos ang masusunod. For who can resist the will of God? Hindi ba? Who can resist the will of God? Ay siya ang pinakamakapangyarihan eh. Kung naniniwala ka kako na siya ang pinakamakapangyarihan, wala kang magagawa. Kung dinestino ka dyan, sabi ko. Ngayon, puntahan natin yung mga ibang tao na nag-claim sila na may free will sila. Ang sabi ko, walang free will yan. Bakit? Ay, nalugmok nga itong mundo eh. Itong sangkatauhan o itong earthly. Earthly ang iniisip nila eh. Puro kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Alipin sila kako niyan. Kaya walang free will din yan. At saka wala kako sa Biblia na free will. Walang ganyan. Sabi ko. Kung hindi, maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa demonyo. At mas malamang, marami ang naglilingkod sa demonyo. Kasi nga ito ay fallen world ito eh. Ang sabi ko ay hindi nila sinagutan. Ano ba kako ang free will na sinasabi mo? Sabi ko doon sa doon sa nagsusulat eh. Wala kako yan. Nalilito ka kako. Yang free will, inintroduce lang yan ng mga psychology na hindi naman mapatunayan yan. Hindi. Bagong word yan, bagong word lang. Pero, ewan ko, sa akin, questionable po yan eh. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, you are of your father, the devil, and the wish of your father you want to do. He was a murderer from the beginning. And the wish of your father you want to do. Hindi ba? And he was a murderer from the beginning. And there is no truth in him. Ayan po eh, hindi ba? Kaya nga ganyan. Wala na akong talaga. Wala na akong dyan, yung believe. At ito nga, parati akong nagko-comments dito, iyan na ang nilalakad ko. Nadidismaya ba ang mga tao? Nadidismaya? Opo. Ay bakit madismaya sila? Ay iyon na nga eh. Hindi nila alam ang Biblia eh. Hindi nila po alam ang Biblia. Ito po isishare ko lang po sa inyo at bibilisan ko lang dahil nga kulang po ang oras natin eh. John 16 verse 33, ito po ang ating mababasa. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In this world, sabi ni Jesus Christ, in this world, sabi niya, dito sa mundong ito, in this world, you will have tribulations. Hindi ba? Maraming problema. Hindi ba? Problema, ayan nga, ganyan, Marami nang umiiyak. Marami na ang nadismaya. Marami ang nalulungkot. Bakit ganyan ang nangyari sa kumilik, hindi ba? At saka, bakit ganun? Judge ba siya? Aywan ko lang, pero parang mali eh. Dapat siya nga ang sumisita eh. Hindi pwede ang tao ang magpresenta ng mga ebidensya kasi nga limitado ang tao. Limitado po. Halimbawa, ang isang tao, isang kahig, isang tuka, ay bakit siya pa ang hahanap ng mga ebidensya? Hindi ba? Ang kumilik, may kapangyarihan yan. Dahil doon isinusunbit sa kanilang dokumento na andun ang mga sinumpaang salaysay o yung mga, ayun na nga huling-huli na kasi
si Marcolita na yung salin niya ay hindi aabot ng 100 million. Ay bakit ang nagastos niya sa susi ay 100 million? Ayan po eh. Kitang-kita na po ang ebidensya. Pero ang sabi ng Comelec, wala daw presisinta ng mga ebidensya. Ayan po eh. Kaya nga, ligaw po ang tao eh. Ang gusto ba niya eh, hantuhan o mata sa mata na nakita niya na inaabot yung 100 million o 70 million ata na dinonate ng mga, aywan ko, mga kwan siguro yan, mga drug lord yan o mga ari ng China o propagandist ng China. Ayan po. O. At ayaw naman ipresenta ni Marcolita dahil yun daw ang hiling, hindi ba? O, mas sumunod pa siya doon sa hiling ng mga propagandist ng China kisa sa kung ano ang inuutos ng Comelec na ipresenta mo lahat yan. Sino nag-donate? Magkano dinonate? Hindi ba? Ay hindi niya ginawa. Adi, lumabag siya. Hindi ba? Oo. Ay pero nga, ay wag na kayong madismaya dyan kasi nga ang tao ay kwan yan eh, ligaw eh. Ito pang sinasabi ko dito, no, walang tsansa na maligtas ang tao eh. At pag hindi maligtas ang tao, anong gagawin dyan? Ayan, magpapayaman. Mag-iipon ng limpak-limpak na salapi. Samantala, ang sabi ni Jesus Christ, do not lay up for yourselves treasures on earth. Hindi ba? Sinabi yan eh. Pero ginagawa ba nila? Ay hindi eh. At bata pa po ako, narinig ko na yan sa yung patungkol kay Tandang Marcos. Narinig ko na yan sa INC pa. Ay aywan ko kung diakono yun o ano yun, pero mahilig makipagdebate po yun eh. O, nakilala ko siya. Ay ang sabi niya ay wag kang kwan dyan, sabi niya, wag kang malito dyan sa kayamanan ni Marcos. Kasi balitang-balita noon ay mayaman na talaga si Marcos. Kasi gridon ako, presidente na siya eh. O, ay nung bandang kwan na ako, mag-high school na ako, o high school na ata ako noon. Pero wala pang martial law noon eh. Nakausap ko yung diakono ng INC, Iglesia ni Cristo. Huwag kang mag-alala dyan kanya kay Marcos, sabi niya. Bakit ka ko, Chong? Hindi niya rin mapakinabangan yan. Sabing ganun eh. Ay pero nagbabasa siya ng Biblia. Hindi rin niya mapakinabangan yan. Kasi nga may pinagbabasihan siya. At nung napatalsik si Marcos noong 1986 at namatay doon sa exile sa Hawaii, doon siya namatay after 3 years, totoo yung sinabi ng diakono. Hindi ba? Ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin niya napakinabangan. Ayan po eh, hindi ba? Kasi nga siguro binabasa niya sa Biblia. Hindi ba? Kaya wag po kayong malito. Wag po kayong madismaya. Oh, talagang ganyan. In this world, sabi ni Jesus Christ, you will have troubles. But be of good cheer, sabi niya, magalak kayo. Ang sabi ni Jesus Christ, magbunyi kayo. Because I have overcome the world, sabi niya. Siya lang ang nakapag-overcome sa mga temptation ng mundong ito. Yan nga, yung kayamanan, hindi ba? Mga babae, hindi ba? O ayan eh, siya lang ang nakapagtimpi. Napagtagumpayan niya ang temptation ng mundong ito. Be of good cheer, sabi niya, because I have overcome the world, sabi niya. Kaya doon tayo susunod, hindi ba? O ayan, sinabi na niya na in this world, you will have troubles or you will have tribulations. Di ba? O, ayan. Ayan na nga, ang nangyayari sa atin, hindi ba? O, akala natin ay parurusahan si Marcolita. Ay hindi eh. Hindi ba? Ay aywan ko lang kung ilan ang tinanggap ni George Irwin Garcia dyan. Wala na tayong pakialam dyan. Pero nananahan po tayo sa salita ng Panginoon. Nananahan po tayo dyan. Hindi niya rin mapakinabangan yan. Alam ko yan, oo. Kasi nga, ay sabi po ng Diyos yan eh. O, ay ito, 1 Peter 5:7. Cast all your cares, o cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan po. Ang ginagawa ko po dito,
kung mayroong ganyan na anxiety po yan eh, o yung kwan po yan eh, yung kabalisahan natin yan eh. Bakit ganyan ang ginawa ni George Irwin Garcia? Bakit inabsulto niya? O, ay ini-expect na natin na mapapatalsik siya sa pagkasenador at may nangyari ng ganyan. Aywan ko kung panahon ni Pinoy na si El Presidente anak ni George Strigan. Oh, yung gobernador po ng aywan ko kung saan yan, kung Laguna ba yan o ay natanggal. Kasi lang ay sumubra po yung ibinayad niya sa aywan ko kung anong yun, TV station. Nakita na sumubra. O, tanggal siya, hindi ba? O, ganun po eh. O, panahon ata ni Pino yun. Hindi ako, aywan ko lang, kung mali ako, ay please correct me. Hindi ko alam kung kay Duterte o kay Pinoy o under kay Pinoy. Tanggal sa, although na para sa akin ay hindi naman na kinakampihan ko yun. Yun si JR ba yun? Yung anak ni George Strigan po yun eh. Oh. Ay kung nagbigay lang siya dahil natutuwa siya, binigyan niya yung mga crew o yung mga nagbonus siya, hindi ba? Ay ay pwede siguro yan pero ay tinanggal talaga eh. Oh, ay ito pa ay mas malaki po ito. Hindi ba? At talagang tahasan na sinabi niya na nakiusap yung nagbigay sa kanya. Ilihim, hindi ba? Huwag sabihin ang mga pangalan. Ayan na po eh. Adi, kung na po yan, talagang corruption na po yan, hindi ba? Ngayon, ay lahat po ng mga alalahanin natin, ibigay po natin sa Panginoon. Pero hindi ko naman kayo pinipilit. Pero ako, ang hinihiling ko sa Panginoon ay, Panginoon, ay ano ba ito? Ay pakialaman mo na ito at parusahan mo na yung dapat parusahan dyan. Yun po ang panalangin ko. At hindi po masama yan. Kasi nga wala na tayong magagawa eh. Wala na eh. Oh, hawak nila yan eh. Oh, aywan ko lang itong Supreme Court kung ano ang kanyan, hindi ba? Pero ganun din po yan eh. Ang sinasabi ko dito, pag hindi ligtas ang isang tao, gagawa ng kalukuhan yan. Kaya ay ito po ang sinabi ni Jesus Christ eh, nung tinanong siya, how come you will set us free? We were never been in bondage to anyone. Ang sabi niya, man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po, ang linaw po eh. Ang tao po ay slave ng sin at walang kakayahan na pupunta sa langit. Wala. Maliban na siya ay kahabagan ng Panginoon. Ay paano ka namang kahabagan kung hindi mo naman pinapakinggan ang mga lecture o mga panukala niya o mga palatuntunan niya o mga plano niya sa hinaharap. Hindi mo alam ay paano ka magkakaroon ng faith o paano kang sasampalataya sa Kanya. Pag hindi ka sumasampalataya, wala kang matatanggap na habag. Ayan po eh. Yan ang sa habag lang po. For by grace you have been saved. It is the gift of God. It is not of your works. Oh, it is the gift of God so that nobody can boast. Para walang makapagmalaki. Hindi ba? Katulad ni Kibuloy, ang sabi niya, appointed son of God siya. Ay, mapagmalaki po yun eh. Oh, at ito naman si Duterte, ang sabi niya ay, who is this stupid God? Mapagmalaki po yan. Hindi ba? O, mapagmalaki, hindi ba? Ang akala nila ay napakatalino nila, hindi ba? Ayan po. Sa John 14, verse 27, ang sabi po ni Jesus Christ, peace I leave you, peace I leave with you. Leave ito, yung iniiwan ko sa inyo, hindi ba? Hindi yung mananahan, Itong kapayapaan na ito ay iniiwan ko sa inyo. My peace I give to you. Inulit pala. Ibinibigay ko sa inyo.
Not as the world gives, do I give to you. O, hindi katulad ng ino-offer ng mundong ito. Yung peace, o yung kalayaan, o ano, yung freedom na ino-offer. Wala naman eh. Pag ang mga nakasulat po sa Biblia, pag ang mga leaders ay nagre-request ng peace o nag-a-advocate ng peace, when they say we want peace and safety, then sudden destruction comes. Ang nakasulat po sa Biblia, may sumasabog, may namamatay. Every time po yan, every time na the leaders say they want peace, because the way of peace they do not know. Yan po ang nakasulat sa Biblia. At ito nga not as the world gives, do I give to you. Hindi katulad ng ino-offer ng mundong ito o ibinibigay ng mundong ito. O, naakala natin ay parurusahan na yan si Marcolita. Hindi po eh. Hindi ay, pero kung manalangin po tayo sa Panginoon, ay wala pong duda na baka may isa sa atin na matuwid, didinggin po ng Panginoon yan. Ayan po let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ayan po huwag kayong mag-alinlangan o magulumihan, sabi niya. Kahit matakot, huwag kayong matakot, ang sabi po ni Jesus Christ. Dahil nga ay hilingin na lang natin kung ano ang gusto natin at hindi po masama yan. Si David humiling tanggalin mo Panginoon ang mga ngipin ng aking mga kalaban. Sabi niya, hindi ba? Tanggalin mo po. Ayan po tanggalin yung mga ngipin. Ay, hinihiling niya Kasi nga, gusto siyang patayin Hindi ba? At kinukubkub na siya At wala na siya magawa. Kaya ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ay tanggalin mo po ang mga ngipin nila. Hindi po masama yan. Lalo na ganyan na nakikita natin na wala na tayong pag-asa. Ay dumulog na naman itong si Sara Duterte sa Sa palagay ko, dudulog ito sa Supreme Court At aywan natin anong gagawin na naman ng Supreme Court dyan. Hindi ba? Pero palagay ko mag-aalsa ng mga tao dyan. Opo. Yung una ay pinaburan siya. Ang sinabi ay unconstitutional. Na wala naman sa karapatang po yan ng Supreme Court. Kaya nga hanggang ngayon, hindi naman nila pinapaliwanag. Bakit sinabi nila na walang unconstitutional yung ginawa ng lower house. Hindi nila maipaliwanag. Nagtatago sila, hindi ba? Ang nagpapaliwanag lang ay yung spokesman. Ay anong alam nun, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at mayroon tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.